Samantala, sa base ng mga kalaban, ay makikita ang dalawang bantay sa ibabaw ng bakod nito. Sa mga oras na iyon, ay nakita nila na mayroong paparating, kaya napatanong ang isa kung nagpapakamatay ba ang taong iyon. Habang palapit ito ng palapit sa pintuan ng kanilang base, ay nakita nila na tinitingnan sila ni Leon ng masama, kaya nagsimulang tumawa ang isa sa mga ito, tinatanong kung may problema ba sa utak ang taong iyon. Ngunit kasasabi pa lamang nila nito, ay biglang naglaho mula sa kanilang paningin si Leon. Kaya inisip nila kung tumakbo na ba ito palayo. Ngunit sa kanilang pagkagulat, ay bigla nilang nakita na nasa harapan na ito ng kanilang base. Kaya nagtaka ang mga ito kung paano ito nakapunta doon ng ganoon kabilis. Sa kabilang banda, ay nagsimula namang maghanda si Leon ng isang atake. Pagkatapos, ay agad nitong sinuntok ang lupa na nagdulot ng pagkawasak ng mataas na bakod ng base ng mga kalaban. Dahil naman sa kaguluhan at pagkawasak na nangyari sa kanilang base, ay nagsimulang tumakbo patungo doon ang iba pang mga sundalo at sinimulang paligiran si Leon. Kasunod nito, ay sinabi ng isa na mayroon silang 10,000 mga sundalo at nag-iisa lamang ang kanilang kalaban. Kaya inimok niya ang kanyang mga kasamahan na huwag matakot at tapusin na ang kalabang ito. Nang makita naman ni Leon ang kanilang ginagawa, ay napansin niya ang isang espada sa kanyang tabi. Kaya sinabi niya na pwede na niya itong pagtiyagaan. Kasunod nga nito, ay sabay-sabay nang umatake patungo sa kanya ang mga kalaban. Ngunit sa isang pagwasiwas niya ng espada, ay agad niyang napaslang ang napakaraming sumusugod sa kanya. Kasunod nito, ay patuloy siyang nagpakawala ng kanyang mga atake na naging dahilan ng mabilis na pagkapaslang ng maraming sundalong sumusugod sa kanya. Makalipas naman ang ilang sandali ng pag-atake, ay natigilan na ang mga sundalong sumusugod matapos masaksihan ang nangyari sa kanilang mga kasamahan. Ngunit sa kabila nito, ay hindi pa tapos si Leon. Bagkus, ay nagsimula pa siyang lagyan ng kanyang true key ang kanyang espada. At pagkatapos, ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na one sword to destroy an army of 10,000. Sa lakas ng ataking ito, ay makikita ang napakalaking dinaanan ng ataking ito. Pagkatapos namang mawala ang usok, ay makikita sa paligid ang wasak na mga bahagi ng kampo, at maging ang mga namatay na sundalo ng kalaban. Habang nakatayo naman si Leon sa gitna ng mga bangkay ng kanilang mga kasamahan, ay nagsimula ng matakot ang mga ito at tinawag pa nga si Leon na isang halimaw. Dahil dito, ay nagsimula silang tumakbo, sinasabing sumusuko na sila sa pagiging sundalo. Ngunit bago pa makalayo ang isa, ay bumangga ito sa isa niyang kasamahan. Habang tinitingnan niya kung sino iyon, ay sinabi nito sa kanya na, ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan ng kanilang amo. Agad namang nakilala ng sundalo ang mga taong ito, at naisip na ang mga ito ay miyembro ng Blackhorn Tribe. Naalala din niya na ang mga ito ang pinakamalakas na tribo sa kanilang Nanman, kaya naniniwala siya na makakaya ng mga ito na talunin si Leon. Pagkatapos nito, ay nakita nila na nagtungo na ang grupo ng Blackhorn Tribe patungo kay Leon. At inisip pa nga ng isa, na gaya ng mga nabalitaan niya, ang grupong ito ay naghahanap ng malalakas na mga kalaban, kaya nakakasigurado siya na katapusan na ni Leon. Ngunit iba sa kanyang iniisip, ay tila mayroon pang madamdaming tagpo na nangyayari sa pagitan nila at ni Leon. At pagkalipas ng ilan pang sandali, ay ngumiti si Leon at ibinaling ng leader ng grupo ang kanyang atensyon sa mga kalaban. Pagkatapos, ay lumapit ito sa kanya sa kasinuntok sa mukha ang sundalong iyon. At pagkatapos, ay biglang sumigaw na pinupuri ang pagbabalik ng kanilang pinuno na si Leon. Nagulat naman ang mga kalabang sundalo sa ikanikilos nilang ito. Pero bago pa sila makapagtanong, ay nagsalita ang isa sa mga ito at sinabi na makikinig sila sa kanilang pinuno, at ngayon ay tatapusin na nila silang lahat. Napuno naman ng takot ang mga sundalong ito at napatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit wala ng oras para masagot pa ang kanilang mga katanungan, dahil sa sandaling iyon ay sinimula na nga silang atakehin ng mga miyembro ng Blackhorn Tribe. Habang pinagmamasdan naman ni Leon ang nangyayaring ito, ay sinabi niya na gaya pa rin ang mga ito noong huli niya silang nakasama.
Ngunit sinabi rin niya na sana ay huwag siyang i-kidnap ng mga ito pagkatapos ng kaguluhang ito. Samantala, sa palasyo, ay makikitang hinihintay ni Isabel si Leon, at napatanong pa nga kung bakit hindi pa bumabalik ang idiot na iyon. Nag-aalala na tuloy siya, dahil wala man lang siyang balita tungkol sa kanya. Habang iniisip naman niya ito, ay dumating ang isa sa kanyang mga tagapagsilbi, at sinabi na nagpadala ng report si Shen mula sa border. Agad namang inutos ni Isabel na ibigay iyon sa kanya, at habang binabasa niya ang nilalaman ng report, ay napatanong ang tagapagsilbi kung mayroon bang nangyari sa border, dahil biglang naging seryoso ang ekspresyon ng Empress. Matapos namang basahin ang nilalaman ng report, ay agad niyang ipinag-utos na ipagbigay alam sa mga ministro na magtutungo siya sa isang ekspedisyon. Kasabay nito, ay naisip din niya na hindi talaga siya mapalagay sa pag-iisip sa lalaking iyon. Kaya pagbalik nito, ay babawasan niya ang kanyang allowance. Samantala, sa base ng mga kalaban, ay patuloy pa rin si Leon sa pagpaslang ng mga sundalo nito. At habang ginagawa niya ito, ay pinapanood naman siya ng prinsipe at ni Suyan. Dito ay nagkomento ito, sinasabing noon ay naalala niya na tinatawag ng mga tao si Leon bilang 10,000. Kaya habang pinapanood niya ang mga nangyayaring ito, ay sinabi niya na talagang bagay nga sa kanya ang pangalang iyon. Ngumiti naman ang prinsipe at sinabi na mabuti na lamang at ang nawala lamang sa kanila ay ang mga pansamantala nilang binuo na mga sundalo. Kasunod nito, ay tinanong naman niya kung kumusta ang kanilang elite troops na binubuo ng Blackhorn Tribe, dahil naniniwala siya na makakaya ng mga ito na pigilan si Leon. Ngumiti naman si Suyan at sinabi na ang kanilang elite troops na kanyang tinutukoy ay bumaliktad na at kumampi na kay Leon, at ngayon ay nilalabanan na rin ang kanilang army. Labis namang na-disappoint ang prinsipe sa narinig niyang ito. Ngunit kasunod nito ay tumalon patungo sa kanya si Leon upang atakihin siya. Sinasabing nandito lang pala sila dahil napakahirap nilang hanapin. Matapos naman niyang pakawalan ang kanyang atake patungo sa prinsipe, ay agad itong nasalag ni Suyan. Ngunit napaatras din ito sa atake ni Leon kaya sandaling natigilan ang dalawa. Hindi naman nabahala si Suyan sa presensya ni Leon at sa halip ay ngumiti pa nga, sinasabing nag-improve muli ang kakayahan ng kanilang dating leader pagdating sa pakikipaglaban. Hindi naman natutuwa si Leon sa kanyang mga sinasabi, at sa halip ay tinanong kung ano ang kanilang binabalak, dahil gumagawa siya ng problema para sa kanya sa iba't ibang lugar. Tinanong din niya siya kung hindi ba ito natatakot na pagtuunan niya sila ng pansin at tuluyan ng tapusin kasama ang prinsipe. Ngumiti naman ang prinsipe sa sinabi niyang ito at sinabi na wala ring mangyayari kahit paslangin niya siya ngayon, dahil maraming nag-aantay na pumalit sa kanya bilang leader. Sumang-ayon naman dito si Suyan at sinabi pa nga na kaysa patayin niya sila, ay ipinapayo niya na umalis na sa lugar na ito at magtungo sa Jiangnan City upang tingnan ang nangyayari doon. Dahil ang kaparehong sakuna ay mangyayari din sa lungsod na iyon. Idinagdag pa niya na makakaabot pa siya doon kung magmamadali siya at aalis ngayon din, dahil kung mahuhuli siya ng kahit sandali, ay baka wala na siyang maabyutan sa lugar na iyon. Matapos naman niyang sabihin ito, ay nagsimula namang dumating ang mga sundalo ng kalaban upang protektahan ang prinsipe at si Suyan. Kaya dahil dito, ay sinabi ni Leon na kung talaga nga bang ginagamit nito ang mga sibilyan para iligtas ang kanilang mga buhay. Kasunod nito, ay binyantaan niya ang dalawa at sinabi na tatandaan niya ang araw na ito. Samantala, sa isang bahagi ng kagubatan, ay makikitang tumatakbo si Shen. At habang ginagawa niya ito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na malapit na niyang marating ang kanilang base, kaya umaasa siya na buhay pa si Leon kapag nakabalik na siya doon. Pero kasasabi pa lamang niya nito, ay napansin niya ang isang anino. At pagkatapos, ay lumapag sa kanyang harapan si Leon. Kaya dahil dito, ay ngumiti siya sa kanya at sinabi na nakabalik kaagad siya. At gaya nga ito ng kanyang inaasahan, sa pinakamabilis sa kanilang imperyo, ay napakabilis niya sa lahat ng bagay. Hindi naman natuwa si Leon sa mga sinasabi niyang ito, kaya inutusan niya siya na tipunin ang kanilang mga sundalo at magtungo sa Jiangnan City. Nagtataka namang tinanong ni Shen kung bakit sila magtutungo doon at hindi sa base ng mga kalaban.
Pinaliwanag naman ni Leon na kailangan nilang magmadali, dahil muling gagamitin ng mga kalaban ang earthquake array para atakihin ang lungsod na iyon. Nagulat naman si Shen sa impormasyong ito, dahil napakaraming tao ng lungsod na iyon, kaya tinanong niya kung nababaliw na ba talaga ang mga taong iyon. Hindi naman na nagpaliwanag si Leon, at sa halip ay ngumiti sa kanya saka nagpaalam na hihiramin niya ang kanyang espada. Agad namang niyakap ni Shen ang kanyang espada, dahil naalala niya ang nangyari sa huling paghiram nito sa kanya. Sinabi din niya na napakamahal ng bili niya dito, dahil 1 taon niyang sweldo ang ibinayad niya dito. Hindi naman na pinansin ni Leon ang kanyang mga sinabi, at sa halip ay kinuha na lamang ang espada, sinasabing wala na silang oras kaya magtutungo na siya doon para pigilan ang mga ito, at sila na lamang ang bahala kapag nakarating na sila doon. Habang pinagmamasdan naman ni Shen na papalayo si Leon, ay nagsimula itong umiyak at napaisip kung ano ang mangyayari sa kanyang bagong espada. Samantala, sa Jiangnan City, ay kasalukuyang nagtitipon ang mga ministro at nagbibigay galang sa kararating pa lamang na Empress. Sa puntong ito, ay tinanong ni Lisu kung ano ang ginagawa nila dito, dahil sinabi niya kanina na makikipaglaban sila sa mga kalaban. Sinabi naman ni Isabel na ang sitwasyon sa kanilang border ay masyadong magulo, kaya matapos niyang basahin ang report, ay nagpasya siya na solusyonin ang problema sa pinakaugat. Sa gayon ay mapakalma niya ang mga mamamayan. Idinagdag pa niya na matapos ang nangyari sa Xiangnan City, ang natitira na lamang nilang proteksyon ay ang Jiangnan City, kaya naniniwala siya na muling aatakihin ng mga kalaban ang lugar na ito. Kaya kapag nandito siya, ay matutulungan niyang mapataas ang moral ng kanilang army. Habang nag-uusap naman sila, ay lumapit ang isa sa mga ministro at itinanong kung ano ang sadya ng Empress sa pagpunta dito at dala pa ang isang tren na puno ng mga sundalo. Sinabi naman ni Isabel na kaya siya nandito, ay upang personal na labanan ang kanilang mga kalaban. Kaya sa sandaling ito, ay siya na ang mamumuno sa buong Jiangnan City habang nandito siya. Kasabay nito, ay naisip niya na ang idiot niyang asawa ay walang alam gawin kundi ang daanan ang lahat sa puwersa. Kaya bilang kanyang asawa, ay siya ang tutulong sa kanya sa pamamagitan ng pagdala ng logistics sa lugar na ito. Sa gayon, ay makapag-focus siya sa pakikipaglaban. Matapos naman ang pagpupulong na iyon, ay nagsimulang lumabas at magtungo ang mga sundalo na pinangungunahan ng Empress. At habang ginagawa nila ito, ay naisip niya na mas madali nang magbuo ng formation sa lugar na ito, dahil malawak at patag ang lugar. Magagawa din nilang makapaglagay ng maraming sundalo, kaya madali nilang makakounter ang pag-atake ng mga kalaban. Habang nasa gitna naman ng kanyang pag-iisip, ay biglang pinakiramdaman ni Lisu ang lupa. Kaya habang naguguluhan pa ang kanyang mga kasama sa kanyang ginagawa, ay bigla namang napasigaw ang kanyang kaibigan at sinabi na mayroong assassin, at napakalakas nito. Sinabi pa niya na kaya ganito ang ikinikilos ni Lisu ay dahil nagmamakaawa na ito sa assassin upang huwag silang paslangin. Nagulat naman si Yuni sa mga sinabi niyang ito at tinanong kung seryoso ba siya, dahil hindi naman niya maramdaman ang presensya ng isang assassin sa paligid. Pagkasabi naman niya nito, ay natigilan si Yuni at ang Empress, dahil sa mga oras na iyon, ay nagsimula na ring lumuhod si Narin at nagmamakaawa na huwag siyang patayin. Sinabi pa niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang ipag-uutos, at kung kanyang mamarapatin, ay puprotektahan pa niya ang kanilang buong pamilya sa buong buhay niya. Matapos naman niyang sabihin ang lahat ng ito, ay tumayo na si Lisu at sinabing masyadong overthink ang si Narin, dahil pinakikinggan lamang niya ang tunog na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dahil sa mga oras na iyon, ay narinig niya ang kakaibang mga tunog, at hindi ito humihinto. Nang marinig naman ni Isabel ang kanyang sinabi, ay naalala niya ang sinabi ni Leon tungkol sa sandatang binuo nila noong siya ay rebelde pa. Dahil dito, ay sinabi niya sa kanyang mga kasama na sana ay nagkakamali siya ng iniisip, dahil kung nagkataon, ay baka mawasak ang buong lungsod na ito. Pagkasabi naman niya nito, ay inutusan niya si Yuni na sabihan ang lahat ng mga opisyal ng lungsod na ilikas ang lahat ng mga mamamayan sa isang bakanting lugar. Agad namang sumang-ayon si Yuni sa utos na ito, ngunit bago pa siya makakilos, ay naramdaman nila ang malakas na lindol.
Habang nagsisimulang mawasak ang mga gusali at magkaroon ng bitik ang mga lupa, ay nagsitakbuhan na ang mga tao para iligtas ang kanilang mga sarili. Sinabihan naman ni Yuni si Isabel na umalis na sa lungsod na ito, dahil magiging mapanganib para sa kanya na manatili dito. Buo naman ang loob na sinabi ni Isabel na hindi siya aalis dito, lalo pat ang kanilang mga mamamayan ay nasa panganib, kaya hindi niya hahayaan na maiwan sila upang mamatay. Pagkatapos nito, ay agad niyang tinipon ang kanyang mga general at inutusan na ilikas ang lahat ng mga mamamayan, at iyon ang kanilang priority. Agad namang sumunod sa utos ang mga sundalo, ngunit bago pa sila makakilos, ay nakita nila ang isang mabilis na liwanag na dumaan na agad din namang nakilala ni Isabel. At sinabi niya na, sa wakas, ay dumating na ang kanyang asawa. Samantala, si Leon ay mabilis na naglalakbay sa gitna ng lungsod. At habang ginagawa niya ito, ay naalala niya ang mga panahon na binubuo pa lamang nila ni Suyan ang sandatang iyon. Kaya naisip niya na hindi niya hahayaan ang mga ito na gawin ang kanilang mga binabalak. Kasunod nito, ay nakita niya ang pinakasentro ng lindol, kaya naisip niya na nandito rin marahil nakabaon ang sandatang iyon. Sa pag-iisip naman nito, ay nag-ipon siya ng kanyang true key sa kanyang espada at sinabi na hindi niya hahayaan ang mga ito na saktan ang damdamin ng kanyang asawa. Pagkatapos nito, ay pinakawalan na niya ang kanyang atake sa sentro ng lindol. At sa lakas ng impact ng atakeng iyon, ay nakita ng lahat ang ginawa niya. Makalipas naman ang ilang sandali, ay makikita sa lugar ang napakalaking butas, at naramdaman din ng mga tao na huminto na ang paglindol. Habang iniisip ng mga ito kung ligtas na ba sila, ay lumabas naman mula sa ilalim ng lupa ang isang napakalaking makinarya. At habang nagugulat pa sila at nagtataka kung ano ito, ay nakita nila sa ibabaw si Leon. Kaya napatanong sila kung ito ba ay isang divine being na ipinadala sa mundong ito para iligtas sila. Habang iniisip naman nila ito, ay ipinaalam ng mga sundalo ang pagdating ng Empress sa lugar. Kaya habang pinagmamasdan nila ang kanyang presensya, ay nagtataka nilang tinanong sa kanilang mga sarili kung anong ginagawa ng kanilang Empress sa ganitong klaseng lugar. Samantala, nang makita siya ni Leon, ay agad itong ngumiti sa kanya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa napakamapanganib na lugar na ito. Sinabi pa niya na maswerte siya at nakarating kaagad siya dito sa tamang oras, bago pa may mangyaring sakuna sa lugar. Nag-aalala namang sinabihan siya ni Isabel na kasalanan niya ito, dahil pinilit niyang pasukin ng mag-isa ang base ng mga kalaban. Idinagdag pa niya na pag-aari niya ang imperyong ito at ang mga mamamayan nito, kaya kailangan niyang protektahan sila. Matapos namang marinig ito, ay bumaba na si Leon at nakangiting sinabi na ipaubaya na sa kanya ang ganitong mga bagay. Hindi naman sumang-ayon si Isabel sa kanya, at sa halip, ay hinawakan ang kanyang kamay sa kasinabi sa mga mamamayan na ang mga tao mula sa nakaraang dinastiya, at maging ang mga miyembro ng Nanman tribe, ay inatake ang kanilang lungsod at pinaslang ang marami sa kanilang mga mamamayan. At dahil doon, ay marami ang nawala sa kanila. Kaya hindi na nila hahayaan pa na magpatuloy ang gawain ng mga bandidong ito. Kaya siya, bilang Empress, ay nangako sa kanila, kasama ang kanyang asawa na si Leon, na magtutulungan upang wakasan na ang mga ito para sa kapayapaan ng bayan at upang protektahan ang kanilang mga mamamayan. Matapos namang marinig ang pahayag na ito ng kanilang Empress, ay nagsimulang purihin siya ng mga tao sa pagiging mabuting leader. At sa pagkakita naman nito, ay napangiti ang mag-asawa, at sinabi ni Isabel kay Leon na sa pagkakataong ito, ay magtutulungan sila para protektahan ang imperyo at ang mamamayan nito. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video, at kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.